Akala ko ba okay lang sa'yo? Di ba, ikaw na rin nagsabi na baka balang araw maging successful ako sa negosyo kong ito? Ano ka ba, Henry? Siyempre sinabi ko yun, pero ang totoo, ayoko talaga. Dahil ano na lang sasabihin ng mga kaibigan ko, na yung mapapangasawa ko, nagtitinda lang ng kung ano-ano. Huwag mo naman sabihin sa akin yan, Carla. Bakit? Marangal naman tong ginagawa ko ah. Marangal man o hindi, mas mabuti pang itigil na natin to, Henry. Ayoko na. Mag-isa ka na lang dyan sa pagbebenta mo ng sampalok mo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Mag-usap muna tayo. Hindi na. Buo na yung desisyon ko. Babe! Sigurado ako, magugustuhan ito nila tito. Babe, kanina ka pa ba? Medyo natagalan kasi ako. May inutos pa si tatay. Ayos lang babe, hindi pa naman ako ganun katagal na naghihintay dito. Kanina pa sana ako dito, kaya lang natagalan ako sa pinapahanap sa akin ni tatay. Babe, gusto mo bang kumain? Nako, hindi na. Kumain na ako kanina sa bahay. Sabi ko naman sa'yo na ako na lang yung magdadaan doon sa pinabibili mo. Hindi na, baka mapalayo ka pa lalo. Sakto lalabas naman ako kaya okay lang. Okay lang naman sa akin. Para sana ako na mismo yung mag-aabot ito kay tito. Bagong produkto namin. Sigurado ako, magugustuhan niya to. O, sige. Subukan kong alokan yung mga kaibigan ko. Nako, sigurado ako, magugustuhan nila tito ito. Lalo na si nanay, talagang pinagbubutihan niya para maayos yung lasa nito. Sure ako na masarap yan. Kasi masarap ka magluto at si tita. Thank you kasi sinusuportahan mo ako sa mga ganitong bagay. Ano ka ba? Alam ko namang magiging successful yung ginagawa mo. Tsaka isa pa, masipag ka naman. Oo, ginagawa ko talaga lahat ng to. Kasi malay natin, di ba? Dito ako pala rin. Para sa kinabukasan natin. O sige, mauna na ako. Baka hinahanap na ako ni tatay. O sige, ingat ka. Tsaka pala, hindi ka mahatid Idadaan ko pa kasi sa mga dati kong kaopisina. Sige, okay lang. Bakit ang tagal naman nun? Tay! Oh, ba't ang tagal mo? Tatawagan na sana kita. Sorry, Tay. Nagkita pa kasi kami ni Henry sa may bayan. Oh, bakit hindi na lang siyang pinapunta mo dito sa bahay? Ako din nagsabi, Tay, na magkita na lang kami sa may bayan kasi ibibigay niya tong tinda nila ng nanay niya. Sus! Wala talagang kwenta yung boyfriend mo na yan. Imbis na siya ang maghatid dito. Ikaw pa yung pinapunta sa bayan? Tatay talaga. Gusto naman niya ako ihatid kaso nga lang hindi siya tumuloy dahil may pupuntahan pa. Naku, ewan ko ba sa'yo? Hindi ko alam kung anong nagustuhan mo sa Henry na yan. Ayan na naman tayo, Tay. Mabait naman si Henry. Ito, tikman natin yung paninda niya. Hay naku, Carla. Mag-isip-isip ka nga. Nag-resign yung boyfriend mo sa trabaho niya para lang magbenta ng ganito? Tatay naman, nag-try lang naman yung nanay niya. Tsaka isa pa, mukha namang mabenta dahil masarap naman magluto si Henry. Di ba naiya yung boyfriend mo? Umalis siya sa trabaho. Tapos, pagbibinta lang ng ganyan yung gagawin niya? Tay, wala namang masama sa pagtitinda. At isa pa, tutulungan ko naman siya makabenta. At kahit papano, Tay, makadagdag ito sa kita nila. O sige na, Tay. Pasok na po tayo sa loob para mananghalian. Iaalok ko rin sa mga kaibigan ko to at ipapatikim ko kay tita. Naku, tapos na kami kumain ng kuya mo. Kung gusto mo, ikaw na lang kumain yung tinda ng boyfriend mo. Subukan nyo lang po, Tay. Kapag nasarapan kayo, pwede nyong ialok sa mga kumpare nyo. Tignan nyo. Ang sarap. Hay, naku Carla. Tigilan mo nga ako sa kalukuhan mo na yan. Pati ako, idadamay mo pa. Paano na lang kung nagkatuluyan kayo ng boyfriend mo, Carla? Yung pagtitinda ng ganyan, mabubuhay ka ba? Hay, sus. Tumigil ka nga. Maghahanap naman po siya ng trabaho niya, Tay. Pansamantala lang naman po yung pagbebenta-benta nila ngayon. Hay, naku anak. Ngayon pa lang, pinapaalalahanan na kita. Pag dumating yung oras, na yan na lang yung ipapakain niya sa mga anak nyo. Saka ka palang dun magsisisi. Ang dami naman nanliligaw sa'yo dati. Yung anak ni Mr. Villanueva na mayaman. Pero mas pinili mo pa yan si Henry na yan.
Wala kang mapapala sa boyfriend mo na yan. Kaya ngayon pa lang, matauhan ka na. Tay, wag naman kayong ganyan. Nagsisikap nga yung tao eh. Tsaka isa pa, mahal ko si Henry. Anong mahal-mahal? Pag dumating yung oras na nagugutom na kayo, mapapalamon ba kayo ng pagmamahal na yan? Eh ngayon pa lang, inuutusan ka na magbenta ng paninda nila? Hindi ka na nahiya? Pinagtapos kita ng pag-aaral? Tapos magbebenta ka lang ng ganyan? Sige po, Tay. Pasok na po ako sa loob. Babe, nga pala, ito pala yung napagbentahan ko. Thank you, babe. Nagustuhan ba nila yung lasa? Sa tingin ko, nagustuhan naman nila. Kaso, hindi pa sila nagbibigay ng feedback sa akin eh. Oo nga pala. Sabihin mo sa kanila, mag-feedback sila sa page namin ha, para mas makilala pa yung mga produkto namin. Sige, sasabihin ko. Oh, babe. May problema ba? Kailan mo balak bumalik ng trabaho? Baka hindi na muna siguro ako mag-apply. Ang bala ko kasi, mag-focus na muna dito sa negosyo. Akala ko ba susubukan mo lang? Eh ba't ngayon parang nag-e-enjoy ka na sa pagtitinda mo? Oo, pero ayos naman yung kinikita ko dito kaya itutuloy ko na lang to. Sa tingin mo ba, yayaman ka sa pabarya-baryang kinikita mo dyan? Oo, barya-barya lang yung kinikita ko dito. Pero naniniwala ako, nalalaki din itong negosyo kong to. Kailan pa yun, Henry? Nagagalit na nga si tatay sa akin dahil pati daw ako pinagbebenta mo ako ng mga tinda nyo. Sorry, naisip ko lang kasi na mas mapabilis yung pagbibenta ko kung dalawa tayo mag-aalok. Yun na nga eh, negosyo mo yan, pero bakit pati ako'y dinadamay mo? Hindi mo ba alam na pinag-uusapan na ako sa office dahil sa inaalok ko na tinda mo? Pasensya na, babe. Hayaan mo, hindi na kita pagtitindahin sa office nyo. Pumayag ako dyan sa negosyo mo dahil ang alam ko hindi mo seseryosohin. Yun pala, mas pipiliin mo pang magbenta ng mga ganyan kaysa magtrabaho ulit. Babe naman, akala ko ba okay lang sa'yo? Di ba, ikaw na rin nagsabi na baka balang araw maging successful ako sa negosyo kong ito? Ano ka ba, Henry? Siyempre sinabi ko yun, pero ang totoo, ayoko talaga. Dahil ano na lang yung sasabihin ng mga kaibigan ko, na yung mapapangasawa ko, nagtitinda lang ng kung ano-ano. Huwag mo naman sabihin sa akin yan, Carla. Bakit? Marangal naman tong ginagawa ko Marangal man o hindi, mas mabuti pang itigil na natin to, Henry. Ayoko na. Mag-isa ka na lang dyan sa pagbebenta mo ng sampalok mo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Mag-usap muna tayo. Hindi na. Buo na yung desisyon ko. Babe! Tao po. Tao po. Uncle, Oy, Ronnie, halika, tuloy ka. salamat po. Pasok ka sa loob. Sige po. Halika, umupo ka muna dito. Sige po. Oo nga pala, Uncle. Pinapabigay ni Papa para sa inyo. Aba, mukhang maganda-gandang alak tong binigay ng papa mo Oo nga pala, Uncle. Andyan po ba si Carla? Naku, umalis siya. Pero baka mamaya nandito na yon. Oh, andyan na pala siya. Carla? Ronnie. Tay, mano po? Anak, maupo ka muna dito. Paano, maiiwan ko muna kayo dito. Iho, kukuha lang ako ng makakain nyo. Sige po, Uncle.
pagpasensyahan mo na si Papa ha. Baka kung ano-ano na naman pinagsasabi sa'yo. Okay lang, nakakaya nga eh. Mukhang pagod ka yata. Oo, medyo. Kagagaling ko lang kasi sa trabaho. Oo nga pala. Bakit ikaw yung nagdala ng wine? Bakit? Wala ba kayo mauutosan sa bahay nyo? Ako nga pala yung inutusan ni Papa na magdala ng wine. At saka, nagbabakasala yung makita ka. Mukhang di naman ako nabigo kasi nakita kita ngayon. Ikaw talaga, binubola mo pa ako. Di naman kita binobola, Carla. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ako. Kung hindi lang dahil sa boyfriend mo, di sana pinagputuloy ko yung panliligaw ko dati. Nag-break na kami. Talaga ba? Bakit? Anong dahilan? Unang-una, tutol din sa kanya si tatay. At wala din kasi siyang trabaho. Kontento na kasi siya sa pagtitinda ng kung ano-ano. Di naman nagmamadali, Carla. Pero alam ko, doon din pupunta to. Kung bibigyan mo ko ng pagkakataon, bibigay ko sa'yo lahat. Gagawin kitang prinsesa. At hindi kita hayaan magbenta ng kung ano-ano. Siguro, dahan-dahanin na muna natin, Ronnie. Kagagaling ko pa lang kasi sa breakup. Oo naman, mag-aantay ako. Salamat, Ronnie. Hoy pre, anong ginagawa mo dito? Dinala ko si Carla. Ba't ikaw, anong ginagawa mo dito? Ha? Yun si Carla? Teka lang ha, usapin ko lang siya. Teka lang, pre. Wala na kayo ni Carla, di ba? Umuwi ka na, kaya wag mo na siyang abalain. Huwag kang mangialam! Carla! Carla! Ba't ba ang kulit mo? Huwag kang mangialam! Ang yabang mo ah! Carla! 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 Carla, kausapin mo naman Pre, ako! huwag ka makulit. Huwag mo na siyang abalain. Kausapin mo naman ako! Baka pwedeng ayusin naman natin to. Henry, umuwi ka na. Baka lalo pa tayo makita ni tatay. Lalo pang magalit sa akin yon. Babe, sorry na. Pag-usapan naman natin to. Sige no. Hoy! Ba't nandito ka? Umalis ka na dito! Umuwi ka na sa inyo! Tantanan mo na itong anak ko! Tito, wala naman po akong ginagawa masama. Gusto ko lang po makausap tong anak nyo. Di mo ba narinig? Umalis ka na dito! Huwag ka mangialam dito. Hindi ka sali dito ha. Ano ba yan? Tama na yan! Umuwi ka na sa inyo! Tay, tama na po. Ikaw, Carla, pumasok ka na sa loob! Carla! Carla! Bahala ka dyan! Uy, Carla. Oh, ikaw pala. Kamusta? Okay naman. O ikaw, anong ginagawa mo dito? Naku, may dinaanan lang ako. Kuya, saan po dadalhin yung mga box? Ha? Dali mo na lang sa loob ng warehouse. Sige po, kuya. Mukhang asensado ka na. Nako, hindi naman. O ikaw, kamusta ka na? Eto, hindi okay. Oh, bakit naman? Si tatay kasi, nadamay siya sa pagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Kaya eto, naghahanap ako ng pangpiyansa. Kamusta naman si Tito? Ayun, nakakulong. Hindi naman namin akalain na yung pinadeliver sa kanya may kasamang pinagbabawal na gamot. Tiwala kasi siya sa boyfriend kong si Ronnie. Ayun. Tapos nagkaroon ng checkpoint. Kahit nasabihin ni tatay na wala siyang alam sa laman ng sasakyan, kaya nahuli siya. O nasaan na yung BF mo ngayon? Ayun, hindi na makontak. Pati buong pamilya niya. Ang sabi, nagpunta na daw sila doon sa abroad. Paano na yan? Ano na mangyayari kay Tito? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Siya kasi yung nadidiin ngayon. Kung kailangan mo ng tulong, Carla, huwag kang mayang lumapit sa akin ha. Salamat, Henry. Ngayon na nga lang tayo nagkita sa ganitong pagkakataon pa. Ano ka ba? Baka talagang pinaglapit lang tayo ng tadhana. Ikaw talaga, nakuha mo pang magbiro. Gusto ko sanang humingi ng sorry, lalo na sa mga nasabi ko dati. Tignan mo naman ngayon, ang yaman mo na. Hindi naman. Pero ang laki ng pasasalamat ko sa'yo noon. Kasi kung hindi mo sinabi sa akin ang mga bagay na yun, mas hindi ako magsusumikap. Pero eto na ngayon. Sino ba naman mag-aakala na dahil lang sa pagtinda ng sampalok, magbabago ang buhay ko? Pero thank you pa rin, Henry. Kasi sa kabila ng lahat, gusto mo pa din kami tulungan ni tatay. Nako, wala yun.